Muli po, mga kapatid at mga kalahi, kapayapaan nawa ang sumaatin at magpapatuloy po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagtalakay may kinalaman sa natatagong kayamanan. Sa unang bahagi po ay ating natuklasan na yung kayamanang ipinangako ng Diyos ayon sa Isayas Kapitulo 45, versikulo 3 ay hindi yung mga kayamanang iniipon ng mga tao, mga kayamanang ibinaon at itinago ng mga Hapon na hanggang sa ngayon ay patuloy na hinuhukay at masikap na hinahanap ng mga tao. Pagkat ang kayamanang ito, gaya po ng ating natuklasan, ay hindi nasasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi maaaring ang tao ay maghangad ng kayamanang maghahatid sa kanya sa kapahamakan dahil ang tao ay hindi makapaglilingkod yung mayayaman sa Panginoon, sa Diyos at sa kanilang mga kayamanan. Kaya po nasumpungan po natin ang mga pagtuturo sa banal na kasulatan na ang mga mayayaman ay dapat gumawa ng mabuti at magsiyaman sa mabubuting gawa upang sila makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Kung gayon, ano yung kayamanang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos na kanyang ipagkakaloob na tatagong kayamanan na ibibigay sa mga taong nais niyang pagkalooban? Ito po yung ating pagpapatuloy sa ating pumpaksa na binuksan upang lubos nating maunawaan yung dalawang kayamanan at ang kayamanang ito ay walang iba kung hindi yung kayamanang panglupa at yung kayamanang ipagkakaloob o ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Dahil dito, magkakaroon po tayo ng katanungan. Anong kayamanan ang ipagkakaloob ng Diyos sa mga tao na nais niyang pagbigyan? Yung kayamanang natatago na kanyang ipagkakaloob sa mga tao upang ito'y pakinabangan sa kanilang mga buhay. Meron po tayong mababasa sa Aklat ng Kawikaan, sa kanyang Kapitulo 2, at ang versikulo ay 4 hanggang 6. Pakinggan po ninyo. At narito ang malinaw na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ang wika, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy, iyong mapag-uunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig ng gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Narinig po nyo kung ano yung sinasabi ng Aklat ng Kawikaan. Kayamanan pong natatago. Ito yung tinutukoy ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi, kung iyong hahanapin siya, hindi po huhukayin. Ang sabi dito, iyong hahanapin at sasaliksikin siyang tulad sa kayamanang natatago. Sasaliksikin, hindi po huhukayin. Pagkat ang kayamanang ito ay mula sa ating Panginoon Diyos. Ano ang sabi? Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig ng gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Unang talata pa lamang, meron na po tayong natuklasan. Magkaibang kayamanan. Kayamanang natatago na hinuhukay ng mga tao bilang pagnanakaw at kayamanang natatago magmumula sa ating Panginoong Diyos, hindi huhukayin kundi sasaliksikin. Ito po'y hahanapin upang maunawaan kung ano itong kayamanang ito. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Kung wala sa lupa, kung hindi ang nakabaong kayamanan sa lupa, ang kayamanang tinutukoy ng ating pumpaksa mula sa Isayas 45:3, ang tanong natin ay ito, nasaan? Yung kayamanang natatago na yan, na ipagkakalob ng ating Panginoong Diyos. Paano natin masusumpungan, paano natin matatanggap ang kayamanang ito sa makatwid bagay kayamanang ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos? Mangyari po na ating tunghayan ang aklat ng Efeso sa kanyang Kapitulo 2 at ang versikulo ay 2 at 3, sinasabi po ang ganitong pangungusap.
upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay, si Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Nakita po niyo mga kapatid, mga kalahi, kung ano pong kayamanan ito. Malinaw na ang dalawang kayamanan ay malaki po ang pagkakaiba. Ang kayamanang ibinaon sa lupa, hinuhukay ng mga magnanakaw, literal na kayamanan. Kayamanan po ito na hindi maaaring pakinabangan ng tao na katulad ng pakinabang sa kayamanang ipagkakaloob ng Diyos. Ano yung kayamanang kaloob ng Diyos? Ang linaw po ng ating pong nasumpungan. Ito po yung kayamanan ng lubos na pagkaunawa. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan na ito'y masusumpungan sa makatwid bagay sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ang sabi ng versikulo 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Yun po pala yung kayamanang kaloob o ibibigay ng Diyos na kay Kristo ipagkakaloob sa mga tao. Kung matatanggap nila ito, ay magkakaroon sila ng masaganang kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Dahil po dito, kung si Kristo ang kinaroonan, kinatataguan ng kayamanang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos sa makatwid bagay karunungan ng kaalaman, ay ang tanong natin ay ganito, paano natin matatanggap ang kayamanan ng ating Panginoong Diyos na nasa ating Panginoong Hesukristo? Sasagutin din po tayo ng banal na kasulatan. At ito'y ating pong masusumpungan sa aklat ng Juan, ang kapitulo ay 39, ay 5 at ang versikulo ay 39. Basahin po natin ang sinasabi ng talata. Ang wika, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Ano ba yung ating tanong? Kung na kay Kristo yung kayamanan ng kaalaman at ng karunungan, paano mapapasa atin o paano matatanggap natin mula sa Diyos ang kaalamang ito? Sinasagot po tayo ng ating Panginoong Kristo at malinaw yung sinasabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Hindi po katulad ng kayamanang panglupa na naghahatid ng kamatayan sa sinumang nagnanais noon. Sa makatwid po, malino yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Karunungang dapat saliksikin. Sana rin yung pasasaliksikin ito. Yung karunungan dapat pong saliksikin upang ating matamo yung pong kaloob na kayamanan ng ating Panginoong Diyos. Babasahin din po natin ang banal na kasulatan upang ating masumpungan ang kasagutan tungkol at may kinalaman sa kayamanang natatago sa ating Panginoong Hesukristo. Ano yun? Anong kayamanan yun? Saan naroon yun? Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Isayas, Kapitulo 34, versikulo 16, basahin po natin ang sinasabi. Inyong saliksikin, ayun po, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Kasi sabi po ng apostol na si Pablo, yun daw pong kayamanang natatago na kay Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo para masumpungan yung kayamanang nasa Kanya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Anong kasulatan ang ating tanong? Sinasagot po tayo ng talata na ating binasa. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ano yung aklat ng Panginoon? Walang iba kung hindi ang banal na kasulatan, ang Biblia. Kailangan pala na yung karunungang yaman
na ipagkakaloob ng Diyos, sinasaliksik po yan, hindi hinuhukay. Sapagkat ang hinuhukay, yung kayamanang naghahatid sa tao sa kamatayan. Datapwat, yung pong kayamanang karunungan na sa ating Panginoong Kristo, ang kailangan upang ating matamo, dapat saliksikin natin sa aklat ng Panginoon. At walang pagkukulang, ang sabi ng talata, hindi po magkukulang sapagkat tinipon ng ating Panginoon Diyos. Ang lahat ng nilalaman ng aklat na ito ay tinipon ng ating Panginoong Diyos upang ating maalaman kung ano yung kayamanang yan at ating matamo sa ating mga buhay at maghahatid sa buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tanong ay ito, mga mahal na kapatid, bakit ibibigay? Anong dahilan at ibibigay? Yun po yung pinakamagandang katanungan na dapat po nating maunawaan. Ano yung dahilan at ibibigay sa atin? Yung pong kayamanang natatago kay Kristo na ang kailangan pala ay saliksikin po natin sa aklat ng Panginoon. Babasahin po natin ang kasagutan. At ito po ay ating masusumpungan sa aklat ng Epeso. Ang kapitulo ay 1 at ang bersikulo ay 18 hanggang 19. Sinasabi po ang ganitong pangungusap. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kaniyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Narinig po niyo yun? Napakasarap pong pakinggan yung pangungusap na ito ng Apostol Pablo. Ano yung sinasabi? Ulitin po natin. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kaniyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Gayon po pala. Bakit ibibigay ng ating Panginoong Diyos yung natatagong kayamanan? Kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Sapagkat ang sinasabi ng Apostol Pablo, ito'y pamana sa mga banal. Kaya ang ibig lang pong sabihin ng pamana, ito po'y bigay, ito po'y kaloob. Anumang mga bagay at pag-aari ng tao, kapag ka ito ipinagkaloob niya sa sino mang kanyang mapiling pagbigyan, ang tawag po dito ay pamana. At sapagkat ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay naganap sa pamamagitan ng kanyang pagtawag sa atin sa kanyang banal na iglesia, ang ibig pong sabihin, lahat ng mga natawag na ito ay may karapatan sa pagmamana bilang mga banal at ang mamanahin ay yung karunungang kayamanan na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Maikli lang po yung ating pagtalakay. Datapwat mula dito, naunawaan na po natin yung kayamanang ipinangako ng Diyos. Ang sabi niya, kayamanang natatago, nababaon sa kadiliman. Datapwat ito ay ipagkakalob sa atin ng ating Panginoong Diyos. At malinaw na ang pagkakalooban lamang ay yung pong kanyang mga piniling mga banal upang ang kaalaman at karunungan ay sumakanila sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Kung gayon po mga kapatid, naunawaan na po natin ang kahalagahan ng kayamanang kaloob ng Diyos. Ito'y magbibigay sa atin ng kaalaman, ng karunungan, upang ating matalastas ang lahat ng mabubuting mga aral at mga itinuturo ng banal na kasulatan mula sa ating Panginoong Diyos, mula sa ating Panginoong Kristo hanggang sa kanyang mga alagad. At ang pamana sa mga banal na ito ay hindi po maglalaho, hindi mawawala, sapagkat tinipon ng ating Panginoong Diyos sa isang aklat na ito yung aklat ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ay hindi magkukulang sapagkat ang lahat ng mga kaalamang narito ay ituturo sa atin upang pakinabangan ng ating mga kaluluwa. Mga mahal na kapatid at mga kalahi, muli po ay natatapos tayo sa isang mahalagang paksa at ating naunawaan ngayon na dapat ay nasa atin na yung pong kaloob at pamana ng Diyos na karunungang yaman ng ating mga kaluluwa. Ito po ang ating paksa ng pag-aaral. Muli po, magandang gabi, magandang araw man. Sumaati nawa ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon.